Mga katambay, mga kababayan, kamusta po muli? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Samahan niyo po ako, komentuhan na po natin ito mga tambay, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin ito pong mag-amo mga tambay. Ito pong sekretary po ng Department of National Defense na si Gibo, ay meron po siyang pahayag si Secretary Gibo na ayaw niya raw pong makipag-usap o makipagdialogo sa China mga tambay dahil daw po sa mga paratang nito. Samantalang ang Commander-in-Chief ay gustong-gusto pong makipag-usap sa presidente ng China mga tambay. Gumagawa pa ng paraan para po makausap at makamayan ang presidente ng China. Samantalang po ang Secretary po ng National Defense, kababayan, ay ayaw po makipag-usap at makipagdialogo. Magkaiba po sila ng paninindigan ng kanyang presidente, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin. Unahin po natin si Gibo na hindi po naging traitor sa bayan at hindi po naging taksil, hindi po naging hudas, mga kababayan, sa ating bansa. Ang isa pong sekretary ng National Defense. Hindi po siya naging hudas at taksil, lalong-lalo po sa ginawa po kay dating Pangulong Duterte na hindi nakakuha ng due process na ipinatapon po nila sa Netherlands sa dahid sa ICC. Kaya nga tuwan-tuwa ang ICC dahil Pilipinas pa ang nagdala ron. Hindi po ba? Kaya po napakabubuting tao po ng mga taong ito umano, mga kababayan. Umpisa na po natin. Sir, picking up on what you mentioned kanina, sir, about not wanting to meet your Chinese counterpart, hindi ba important, sir, for ministers to continue conversation despite the tension? Well, of course it is important, but how can you have a conversation when the day before the ADMM, the Ministry of Defense of China came out with a statement that we have to mend our ways and or suffer the consequences, and that the Philippines is blackmailing China? Would you talk to, or would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. I mean, if I would be willing to talk, if there was a semblance of good faith, kung nagpakita ng sinseridad, kakausapin ko, bakit hindi? Pero kakausapin mo na the day before sinabi binablockmail natin ng China. Pagkatapos magbago daw tayo ng mend your ways para biro mo magsasabi sila, gusto namin makipag-usap, mabait kami, sasabihan ka on the other hand na ganun. Sampal sa mukha yun. Kaya hindi ko tatanggapin. At sinabi ko yun sa aking intervention sa ABM Plus. At kinot ko ang isang tao na sinabi, resist unilateral bullying. So sinusunod lang naman natin ang sinabi. Sino nagsabi no? President Xi Jinping sa APEC. Kaya sabi niya, we must resist unilateral bullying. Ba't pag tayo ang nagre-resist, ayaw nila? Ano reaction, sir, ng China? Wala. Sir, this is the... I-ready yung script Yan po mga tambay. Ang napakatapang po ng sekretary po ng DND, ang National Defense po natin, ang National Defense. Napakausay po ng sekretary po. Ibang klase, no? Pero ito naman po ang pahayag ng Pangulo pagdating na po kay President Xi Jinping, mga tambay. Nagpapasalamat naman po siya, mga tambay. At pilit po niyang gusto makausap at makamayan. Baliktad po sila. Si Gibo, ayaw po. Hindi po matanggap ni Secretary Gibo po, mga tambay. Ito po ang pahayag ni BBM, mga tambay. Mas matapang po si Gibo kisa kay BBM, mga katambay. Ibang klase. Pakinggan po natin si BBM. The only time I was able to speak to President Xi Jinping was in our last leaders retreat meeting. And the reason why, ang hirap lapitan talaga. You know, meron kaming holding room. But
every time he comes in, he's surrounded by his security. So, ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security guard niya. But when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako bumabati. Hindi ba? Baka kung anong sabihin, baka naman ma-offend. Sabi ko, so, pinilit ko makapunta sa kanya. And I said, yeah, congratulations on your assumption of the chair for the following APEC. And I hope to do good work together with you. That's it. Mabilisan lang eh. Mabilisan lang talaga. Magkaiba po si Gibo sa si BBM. Siguro si BBM gusto pang makapag trabaho sa ang Pilipinas sa China. Di ba? Magkaroon na. Kasi po walang ekonomi eh. Kailangan po nila ang China. Dahil alam po natin ang China ay nagbibigay po ng malaking kahit papaano ekonomiya. Lahat po ng produkto na nasa ating bansa ay majority po at napakalaking porsyento po na nanggagaling din sa China. Hindi po ba? At ang China po ay kapitalista. Nagbibigay po ng kapital, nagpapahiram, nagpapautang. Kaya nga po pinipilit din ni BBM na maging maayos sila ng China, mga bayan. Hindi kaya. Kailangan maging maayos sila dahil bangkarote po at bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Hindi kaya. At talagang pinipilit niya talaga na malapit at talagang makausap. At nagkaroon naman po siya ng pagkakataon na makausap ang presidente ng China o ng China. At doon na po naganap ang sinasabing siya po ay nahirapan din. Nahirapan daw po siya, mga kababayan. Dahil una-una, gwardyado at takot po siya. Takot po siyang mabanatan o magbugbog ng mga security ng presidente ng China na si Xi Jinping. Pero hindi po siya takot maipagyera sa China. Diyan ibang klase, no? Pero doon po sa bugbog ng security, takot siya. Pero pagka po sa gyera, dadali ng Pilipinas sa gyera, katulad po ni Gibo na napakatapang po. Talagang mas matapang pa si Gibo kaysa sa presidente ng Pilipinas. Dahil si Gibo talagang hindi po siya makikipagdialogo. Never siya makipagdialogo o makipag-usap sa China. Dahil masyado raw pong inaagrabyado ang Pilipino. Pero pagdating naman po kay BBM, ay pipilitin niya po na makausap. At hanggat maaari ay magkaroon pa sila ng mabuting ugnayan. Lalong-lalo po sa ating bansa na bangkarote ang ekonomiya. Nakita niyo po yung difference ng mag-amo. Yung Secretary of National Defense ng DND. Di ba? Nakita niyo yung DND? Grabe, yung Department of National Defense, DND. You know, gigil na gigil at talagang matapang na matapang. Dahil po ang China hindi po maganda para sa kanya. Siyempre po, ang secretary po ng Department of National Defense ay mukhang mas maganda po yata sa kanya ang mga Western, mga kabayan. Western, hindi po ba? Dahil una-una, may issue rin po siya ng mga pasaporte na meron daw po siyang passport. Ayon po sa mga Marites, meron daw po siyang passport ng Malta o Maltese sa Europa. At syempre, may issue rin po sila na kasama rin daw po sila sa korupsyon umano na hindi bababa sa 15 billion, mga kababayan. Hindi mo ba? At syempre, may issue rin po itong Department of National Defense kung paano po nila nagsabwatan daw po sa kidnapping sa dating Pangulo na ipatapon sa Netherlands sa Dahid. Hindi po ba? Nakita nyo po? Mapakarami po nila. Talaga. At napakahuhusay ng lingkod bayan. At akala mong kayang-kayang makipagdigmaan at makipagyabangan. Hindi po ba? Dahil una-una, kaya po nabubuli ang ating mga sandatahang lakas, ang ating mga Philippine Navy, ang ating Philippine Coast Guard. Kaya po nabubuli kasi kurap po. Sobrang kurap ang ating bansa.
imbis na magparami tayo ng magparami ng mga barko na pupwede rin natin silang bombahin ng tubig, ay wala po tayong mga bagong barko na pandigma. Samantalang ang China ay napakarami. Wala eh. Nagkaroon lang po ng pagbabago ng 6 na taon at nagkaroon po tayo ng mga bagong gamit katulad po ng mga barko para po magbabantay at ang ating mga Coast Guard ay may magamit sa panahon lang po halos ni dating Pangulong Duterte. Nagkaroon tayo ng mga bago, maayos, pero hindi po sapat. Hindi po sapat. Di po ba? Kaya nga lang po, sayang, nangihinayang po tayo dahil lang sinabi ni dating Pangulong Duterte kung magtutuloy-tuloy lang ang pamahalaan at hindi magiging korap, ay dadami ng dadami ang ating asset. Magmula sa himpapawid, ang air asset natin, pandigma, at ganun din po sa water. Hindi ba yung mga asset natin sa karagatan. Kaya lang, ano nangyari? Mas inuna po ng mga demonyong ito, na mangurakot ng mangurakot, imbis na palakasin ang ating depensa. Nakita niyo po, aping-api ang ating bansa, aping-api. Dahil unang-una, nagkaroon po ng favoritism ang ating bansa. Mayroon na po tayong favoritism. Hindi po katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte na wala po tayong favoritism na bansa. Hindi po tayo tuta. Hindi po tayo tuta. Lahat po ay kakampi natin. Wala po tayong kaaway na bansa at wala tayong pinapaboran dahil tayo ay may sariling soberenya. Hindi po ba? Kaya nga naging maayos ang ating mga mangingisda dyan eh. Hindi sila nagkaroon ng problema. Hindi po ba? Ngayon po ba? Ano po nangyari ngayon sa ating bansa? Napakaraming problema. Lalong-lalo po sa korupsyon. Kaya po bangkarote ang ating bansa. 3 taon mahigit dinala tayo sa korupsyon. Di po ba? Kaya sino po ang sisisihin natin? Kaya tayo naagrabyado ng mga mayayamang bansa. Sino po sisisihin natin? Di ba sila rin? Itong mga naglilingkod sa atin na akala mo kay gagaling at kay tatapang, pero wala naman po silang mga ginawa kundi magnakaw lang ng magnakaw ng pera ng bayan. Kaya ang ating bansa ay napag-iiwanan. Totoo po yun eh. Napag-iwanan ng ating bansa dahil yung imbis na ilagay mo yung pera sa seguridad ng bansa, ibinubulsa pa nila umano. Hindi po ba? Ninanakaw pa nila umano. At dinadala ang pera, ninakaw nila sa ibang bansa. Hindi po ba? Kaya itong mga tao na ito, akala mo, mahusay lang magsalita itong mga tao na ito. Kay yayabang, kay aangas. Akala mong sanay na sanay sa digmaan kung magkakaproblema ang bansa. Diba? Kaya nga, kaya matatawa na lang tayo eh. Matatawa na lang tayo sa mga damuho na ito. Hindi po ba? Kung yung secretary po ng DND, ng National Defense, ay ayaw makipagdialogo dahil hindi matanggap hindi niya matanggap ang mga sinasabi ng China sa kanya o sa Pilipinas. Samantalang itong Pangulo ay pilit nilalapit at sinasaksak ang kanyang sarili para lumapit at magkaroon sila ng dialogo ng China. Hindi po ba? At nirerespeto niya. Nirerespeto niya ang China at ang Pangulo ng China ay nirerespeto niya. Samantalang pagdating kay Gibo ay hindi po karespeto sa kanya ang China. Ang presidente ng China na si Xi Jinping ay hindi po karespeto sa kanya. Pero pagdating kay BBM, ay nirerespeto niya. Karespeto po sa kanya si Xi Jinping. Kaya nga siya pa unang lumapit eh. Siya pa unang lumapit at nagpilit na makipagkamay at makipag-usap kay Xi Jinping. Pero never daw gagawin ni Gibo yan. Ni Gibo, mga kababayan. Kaya nga po, napakasarap po ang nangyari po sa kanila. Sila lang po ang nagtagumpay. Real talk. Sila po ang nagtagumpay, lalong-lalo po sa ating kaperahan umano.
Pero lahat po ng pasakit at hirap ay nasa atin naman. At napakatapang pa po ng mga hayop na ito umano. Ito mga hindot na ito. Mga kababayan, di po ba noong mga nakaraang taon ay gusto pa tayong dalhin sa giyera ng mga hindot na yan? Lalong-lalo po nung presidente pa po ng Amerika ay si Joe Biden ay talagang gusto na tayong maghanda. Pinaghahanda na tayo ng mga hindot na yan para daw po tayo makipagyera na dyan. Hindi po ba? Samantalang malalaman mo yung mga hindot na yan. Meron palang mga pasaporte na hindi lang pala pasaporte ng Pilipinas ang meron sila umano. Kayang-kaya kang takbuhan ng mga hindot na yan. Pagka nagka-problema na ang bansa, tatakbo lang po ang mga hindot na yan. Hindi naman po magpapakamatay yan. Dahil una-una, napakaraming kayamanan yan para magpakamatay. Hindi po ba? Hindi katulad natin. Iisa lang ang bansa natin. Iisa lang ang bahay natin. Di ba? Wala tayong ibang pupuntahan. Samantalang sila, napakarami at may mga sarili pang private jet. Hindi po ba na anytime ay pwedeng tumakbo? Tumakbo na nga yung isa di ba? Buhay hari na. Sa Europe, nasa Europe po yata yun. Yung buhay hari na, si Saldico, na hindi na po nila mapauwi. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, isang dali lang ang kidnapping na ginawa nila umano, wala pang isang araw. Samantalang kay Saldico, ayaw nilang kunin. Ayaw nilang gamitin ng Interpol na sinasabi nila. Ayaw nilang gamitan ng Interpol si Saldico. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, napakarami nilang sinasabi na meron na raw ICC, meron pa Interpol, at lahat ng puwersa ng gobyerno ay nagsabwatan umano. Nakita nyo po? Para lang maipatapon ng dating Pangulo. Samantalang pagdating kay Saldico, mga kabayan, pinagtatagal ng husto para po magkaroon ng bagong pasaporte po yata nang hindi na makabalik sa bansa. Hindi kaya? At ayaw din i-freeze ang kaperahan, ang kayamanan, hindi ba? Kaya naidagdag lang po natin. Yan po mga kababayan, ang napakalaking diferensya ng mag-amo. Ang Commander-in-Chief, mga kababayan, ay hinahabol na pilit ang presidente ng China. Samantalang ang Department of National Defense Secretary, mga kababayan, ay kailanman hindi niya matatanggap na makausap o kausapin o makipagdialogo sa China, mga kababayan. Ganyan po ang pagkakaiba ng dalawa po na yan, mga kababayan. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong, thank you rin po sa inyo, mga kababayan. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. At yung panalangin po natin sa ating bansa, mga kababayan, magkaisa po tayo na ipanalangin po natin na mawakasan na po, matapos na po ang ginagawa po nilang kademonyohan, kawalanghyan at pagnanakaw sa ating bansa. Naway matapos na po sila, mga kababayan, sa sobra pong pahirap na ginagawa po sa ating mga Pilipino ng mga damuho na yan. At syempre po, panalangin po natin sa ating pong sa pamilya Duterte po. Syempre po, na maingatan po sila ang ating Vice President, ang dating Pangulo, na maingatan po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay ng dating Pangulong Duterte at makalabas na po sa lalong mabilis. At ganoon din po ang panalangin po natin sa ating mga sarili at sa ating buong sambayanan na tayo po'y maingatan lahat. Muli po mga tambay, tiis-tiis lang po mga kabayan. At maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!